ko pong ireklamo sa hashtag ipabitag mo ay mabawi yung pera ko na ininvest ko sa Gab Pigmentation. At haba pong ginagawa yun doon, nung naglalagay ng anesthesia, is yung pera niya po ako na maging partner. The following day, wala po akong contract na pinirmahan pagbibigay ko ng 1.1. And ang akin lang po kinuha is ang receipt of acceptance na natanggap niya yung pera, stating kung saan po mapupunta yung mga pera na yun. Nagastos na daw po lahat. Konti na lang daw po yung natitira. Which is the day before, sinabi niya po sa akin na meron pa. Sinungaling na naman siya. From day to day, puro kasinungalingan po yung sinasabi niya. Hindi po pwedeng limitahan ang pagtingin ng mga karapatan na magkabilang panig sa pamamagitan lamang ng paghahayag na walang nakasulat na kontrata. Kaya po ako napapayag ng 1.1 kasi sinabi nyo, that's it, no more no less. I find out na ang daming branch. Within a period of less than a year, nagsara sila. May 19, taong kasalukuyan, nagpagawa ng kilay si Bernaline Villarosa sa Gab Pigmentation, ang pagmamayari ni Gab Bermudez. Inalok umano siya mag-invest, maging partner sa aesthetics business na pag-aari ni Gab. Live sa studio, kasama natin si Bernaline Villarosa. First of all, ikay nagtatrabaho sa barko? I was a seafarer po, yes. Okay. What do you do sa cruise ship? As a server po, waitress. Waitress. Okay, cruise ship to. Yes po. Alright. So, dyan ay nahikayat ka magnegosyo. Sa kagustuhan ko pong huminto na. Wala namang masama. Ano? Sometimes, kung minsan, legitimate yung mga negosyo, pagkatapos malalaman mo, hindi magkakaintindihan, na uuwi, pag titingnan mo, ay panlilin lang, or something na nagastos. Meron ba kayong pinarmahan kasunduan? Unfortunately, wala po. Acknowledgement receipt po or resibo na tinanggap niya po yung 1.1 million na binigay ko sa kanya. Alright. So, resibo lang yon. And anong pangako niya sa'yo? Magbibigay siya ng Iti-turn over po yung franchise or yung mismong store ng Gab Pigmentation is like aesthetic about sa bros po, na complete na po. May taon niya po muna for the meantime, both. Pero ang isinasuggest niya po in fairness is maglagay ako ng isang tao ko. Pero for the meantime po, wala pa. Pero yung anak ko po ang titingin sana. Alright, okay. So with the full trust po, ibinigay ko po yung pera the next day. Okay. Hindi naman kaya, baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Sa kanya naman, ay willing siya. And at the same time, hindi lang kayo nagkaintindihan na sa ganitong klaseng negosyo. Apparently, parang nakikita ko sa inyo, he's trying to protect you na running this business, you ought to have somebody else na medyo pagkakatiwalaan. I think isa yan sa gusto niya mangyari. Papayag siya i-turn over, kaya lang kasi if you fail in your business, siya ang masisisi, which is tama naman. Kaya pag negosyo na ganito, tama naman sinabi mo, anak mo. Okay? Kaya lang nagbagong ihip ng hangin, parang nakita mo na, teka muna, may mga bagay ka nakita na karapatan mo rin, ang nakita mo na nagbago at gusto mo nang i-refund yung pera. Yes po. Ang pinanghahawakan mo lang ay yung acknowledgement receipt, pero nakasulat lahat doon kung ano yung mga serbisyo na naka-itemize. Yung maganda siguro dahil dyan ay kakausapin natin yung abogado kasi dito sa parting ito. Sometimes without a contract, but pag merong mga sinasabing documents that will prove, okay? Alam ko, ganyan ang iniisip ng mga abogado ng iba. Not necessarily the contract, kung meron mang to support, kung ano man yung mga pinanghahawakan mo, na meron kayong dealings, transactions that says something about doon sa negosyo. Ang sa iyo lang naman ay gusto mo lang ma-refund. Yes po. Bakit nagbagong isip mo? Tulad nga po ng sinabi nyo, yung trust. Kung yung something to trust, nagtiwala po ako agad kasi sa bahay po ginawa yung sa bros, yung presentations. So kilala ko lahat yung mga anak niya. Pero that was one day. Okay. Tapos po, eventually, ang dami niyang sinasabi na yung kung anong klase siyang tao. But from day to day, yun, puro kasinungalingan po yung sinasabi niya. Pero kayo ba'y nag-usap ng masinsina na sabi mo, Gab, gusto ko nang bawiin muna yung aking ininvest, nagbago ng isip ko. O anong sinabi niyo sa'yo? Initially po, Sir Ben, sinabi ko po sa kanya, it was an emergency kasi nahihiya ako sa kanya na malaman niya na alam ko na yung tunay niyang pagkatao. Naging decente ka lang, ayaw mo sabihin totoo? Yes po, pero wala naman po talagang emergency. Walang emergency. Yes, so, gusto mo lang mag-back out dahil marami kang nakita na medyo in your own discernment and judgment, hindi ko gusto. Yung trust, yung bagyo. Ayoko na pong ituloy kasi andyan na yung bagyo. So, ang tanging hawak mo ay yung
what is an acknowledgement receipt, pero Receipt. naka-state lahat yung mga bagay doon sa sinagabing negosyo about yung isang tindahan ibibigay sa iyo. 1.1 tinanggap niya. Yes po, cold cash. Cold cash. Kaya nagbigay siya ng resibo, pero nakasulat lahat yung mga gagawin niya, yung mga lahat na ano yan. So tatanungin natin kay Attorney Batas Mauricio. Well, ito Attorney, wala silang kasunduan. Gusto niya magtayo ng parang aesthetic center na something to do with kilay. At may kausap siya na aesthetics, partner daw sana, kaya lang nagbagong isip niya sana. Makadahilanan, may napansin siya na hunch, whatever it is, at gusto niya nang bawiin yung pera na 1.1 million na ininvest niya. Ngayon, ang hawak niya lang dito, Attorney, ay yung provisional acknowledgement receipt, pero it states a lot of things na ano yung mga dapat gawin. Ito ba'y may habol siya rito kahit wala silang kontrata? Unang-una po, gusto ko lang po kagad linawin, Ginoong Ben Tulfo, ang katotohanan na sa bansang Pilipinas, dalawa po ang uri ng kontrata. Ang una po dyan, syempre yung nakasulat, notaryado o hindi. At pangalawa, yung kasunduan sa pamamagitan ng berbalang usapan. So, maliwanag po, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, at dito po sa ating panauhin, na hindi po pwedeng limitahan ang pagtingin ng mga karapatan na magkabilang panig sa pamamagitan lamang ng paghahayag na walang nakasulat na kontrata, sapagkat ang kasunduan ay pwede ring pinag-usapan lamang, at dito po pumapasok yung tinatawag na pagkakasundo ng mga kaisipan, the meeting of the minds. Bagamat wala kayong pinirmahan, Ginoong Ben Tulfo, natuloy ang kasunduan dahil nagkaroon ng pagtanggap ng benepisyo ang bawat isa. Yun po yung katotohanan. Now, having said that, una po, yung pong katotohanan dyan sa pinapakita dito sa ating screen na acknowledgement receipt, maliwanag po dyan ang ilang mga napagkasunduan. Wala pa pong lugar kung saan ilalagay ito pong franchise location. Nakalagay po dyan po sa pinakahuling bahagi ng dyan po sa acknowledgement receipt na yan, location site is yet to follow. Yun po yung isang medyo kailangan nating linawin. Apo. At pagkatapos, ang medyo mabigat po na sitwasyon dito, maging dito sa acknowledgement receipt, kung saan nilagdaan po na magkabilang panig, nilagdaan noong franchiser, si Gab, at saka ni Binibining Bernalin, wala din pong panahon, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, kung uumpisahan itong negosyo at kung paano ang magiging umpisa. Well, okay. Yun po yung katotohanan dyan. Okay, maraming salamat, Attorney. Gusto mo bang, Bernalyn, kausapin diretso si Attorney Batas? Okay naman kung gusto mong kausapin siya. Sa anumang bagay na gusto mong linawin dito, kasi mas magandang ikaw na mismo, abogado yan. So you can try to consult with him right now kung ano yung gusto mong gawin. I-cleared ko lang po na within the period of like 6 days po, nag-back out na po ako. At nung sinabi ko po na emergency, umuo po siya. And from the very beginning, sinabi niya po sa akin na kung ano man yung maging problema, siya lang po yung kausap ko. Wala pong counsel, walang kung sino-sinong tao. Kasi it was a special partnership, may special na pagtingin kasi we are both family man. Sinabi niya po na sarado lang yung bank, kahit magkano, wala po siyang maibibigay. Sabi niya by Tuesday, tapos kinausap niya na po yung council. Ayaw na po niyang ibigay kahit magkano kasi napunta na daw po kung saan-saan. But in fact, the night before, kausap ko siya, wala pa po. And in addition po pala sa 1.1, this is one reason kaya po gusto kong mag-back out. Wala pa po kaming location, pero pinipilit niya po ako magbigay ng another 50,000 pesos for boosting. For page boosting. Sabi ko po, kaya po ako napapayag ng 1.1 kasi sinabi nyo, that's it, no more, no less. Sinabi ko rin po sa kanya na ang natitira ko na lang pera is pagkain naming mag-ina. Wow. Tapos, and apart from that, attorney, sabi niya sa akin, tsaka in addition, ayoko man pong sabihin, I find out na ang daming branch, within a period of less than a year, nagsara sila. So, para po sa akin, kaya po nag-back out na ako is,
Alam niyo po yung mangingisda kayo biglang umalon, mamamatay kayo, Opo. tutuloy pa po ba kayo? So that's another Yeah. stress. Maraming That's another salamat po. nightmare po. Kaya po, yun po Opo. talaga yung main reason. Alright, maraming salamat po. And let me address that particular problem. Ginoong Bentulfo, mukha pong nagkaroon ng panibagong kasunduan dito po sa pagitan ni Bernalyn, Binibining Bernalyn at saka po ni Gab. Kasi kung nagkasundo po sila na isosoli yung pera, may tungkulin at obligasyon na po itong Gab na isoli nga po yung pera. I mean, puro verbal lang po ang kasunduan eh. So, dahil nagkaroon ng kasunduan na ibabalik na yung pera, may tungkulin si Gab na ibalik na nga po yung 1.1 million na ibinigay sa kanya dahil nagba-back out si Miss Bernalyn. Ang problema lamang po natin, sa totoo lang, mahirap pong gisingin ang taong gising, Mr. Bentulfo, mga kababayan, dahil perang maliwanag yung tinanggap niya. Alam niyo naman po, ang kadalasang nangyayari ngayon, nasisilaw sa pera, marami nating mga kababayan at ang hinahawakan na po yung ganyan kalaking pera. So, ang masasabi ko po, Ginoong Bentulfo, ang magiging remedyo po ni Binibining Bernalyn, kakailanganin na po niyang dalhin ang usapin sa mga otoridad sa husgado. At ang husgado na po ang mag-uutos. But it's going to take a long process for this, Ginoong Bentulfo. Okay, may tanong siya kanina sa akin, ano? Ito naman, anong dapat gawin na may sauli agad nitong si Gab yung kanyang pera na ininvest kasi kailangan niya na yung the way to do it, ito ba'y kinakailangan demand letter by way of an attorney demand letter na sauli na yung pera, etc. And then after the series of demand letter, pwede sampahan ng kaso. Would that be good na parang magiging batayan? Tama po yung pagbalangkas nyo ng batas niyan, Artikulo 1169. Artikulo 1169, 1169 of the Civil Code. Nagsasabi po dyan na ang sino mang may tungkuling magbayad, magbalik ng mga bagay-bagay sa kanyang kapwa, ay hindi tinuturing na nababala o delayed sa kanyang obligasyong magbalik kung hindi siya nakakatanggap ng sulat muna. Ayun. So bibigyan po siya ng demand letter, tama po kayo, Ginoong Bentulfo, at bigyan na lang siya ng 72 hours pagkatanggap ng sulat. At pwede pong ipatanggap yan sa lahat ng kanyang branches kung meron pa pang mga naiiwang branches, lalo na kung doon saan po kayo unang nagtungo, Binibining Bernalyn. At pagkatapos, dahil ang hinahabol nyo ay 1.1 million, meron po tayo ng bagong batas na sinasabi, yung Small Claims Act, yung kung saan, kung ang halaga ng hinahabol, 2 million and below, 2 million pesos and below, sa loob lamang po ng isang buwan, 2 buwan, magkakaroon na po ng pagpapasya ang hukuman. Ayun. May gusto mong tanong. Ay, maganda po yung sinabi mo, attorney, kasi natututo yung mga tao rito. Ay, go ahead. Yes, maraming salamat po. Attorney Batas, Yes, opo. I've done na po the demand letter actually. Kasi after nga po nung magsabi na ibabalik niya, ang sabi niya po sa pagbabalik, it's either terms or I don't know, I will ask the council. And then nagpasa po siya sa akin ng reply through text din po na nagastos na nga po lahat, which is kasinungalingan. Hindi ako naniniwala dahil the day after po, hindi pa nga po. Nagpasa po ako ng demand letter, maybe 1.5 months ago. Wala pong reply. Tapos, Alright, sa ganyang sitwasyon, Binibining Bernalyn, pwede na pong magsampa ng kaso. At ang good news, doon po sa small claims cases, yung 2 million and below ang hinahabol, hindi nyo na po kailangan ng abogado. Pupunta po kayo sa hukuman, meron na po silang form na nakahanda doon, bibilapan lang po ninyo sa guidance po ng ating branch clerk or wherever you may go. Kung saan po kayo nakatira, mapipilapan na po yan at doon mismo, maisasampa po ninyo ang mga usapin. Dali po niya pinapakita nyo kay Ginoong Bentulfo sa ipabitag mo dito po sa online. Okay. Maraming salamat, attorney, ha? Maraming salamat po at magandang araw po. Nasa good news na lang tayo. Ginawa mo na yung process na talagang pinakita mo, nagbigay ka ng demand letter. Sometimes, mas maganda ang demand letter galing sa abogado. Kasi titingnan niya yung abogado. Yung ba ginawa ng abogado? Yes okay, po. good. Siguro ganito na lang. Makiusap ka ngayon kay Gab. Okay? Baka makuha sa magandang pakiusap. Doc Gab, tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, hindi ko na-expect na dadating tayo sa puntong to. Lagi kong sinasabi, let's settle it peacefully kasi ayokong parehas makaladkad ka or whatever. Pero
yun nga po, iisa lang naman ang gusto ko, ibalik nyo na lang po yung pera para tapos na. Tulad ng sinabi nyo sa akin nung una, kung bakit nyo ako na-convince dahil mabuti kayong tao, still, naniniwala pa rin po ako na meron pa rin pong natitirang kabutihan sa puso nyo. Yun lang po, and thank you. Alright. Kung meron man siyang abogado, sigurado sasabihin ng abogado sa kanya, pupunta sa small claim court. Simple na lang, makikialam ang hukuman dyan. Wala nang abogado. So mag-iisip na lang siguro si Gab. Ako naman, Gab, kung sakaling kayo nanonood, hindi naman ako kabahagi nito, pwede ba ako makiusap sa iyo, Gab, na medyo ganda ng, ganda ng suklay ng buhok mo. Paglaki ko, gagayahin kita. O, ganito. Kapag laki ko, gagayahin ko rin yung ballpen na kaganyan. Okay, so, pakiusap ko na lang, well, don't burn bridges sa mga kliyente mo or kaibigan mo. You know, ang gagawin mo, pag-aaralan mo ng gusto, pag-iisipan mo na, be more discerning, be more critical in a way you think, kasi isang iglap, isang kasiranan sa negosyo, ay baka pagsisihan natin sa bandang dulo. Okay? So, ganito, mag-aantay na lang tayo rito. Tingnan natin, ha? So, baka sakaling after this, tatawagan ka niya na ayaw niya nang maging gulo. Ako naman marunong makiusap, diplomatiko, at kuminsan, hindi ko na pwedeng sabihin, dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, marunong makiusap, siyempre yung serbisyo tulong namin, may tatak Tulfo, nambibitag ako Ako si Ben Tulfo, ito po'y hashtag ipabitag mo.